Susunod po sa ating memo. Medyo excited po ako dito pero sabi nga nila dahan-dahan lang. Isang Pilipinas sa signatories ng US-led Economic Security Framework na ang tawag PAC-SILICA. Ang layon po nitong PAC-SILICA ay inisyatibong magtatatag ng international supply chain para sa critical minerals gaya ng nickel, semiconductors, artificial intelligence o AI. At tiwala ang pamahalaan na makakabuo ito ng mas maraming trabaho at malaking kita para sa bansa. Pero tutol naman ang ilang environmental groups dahil sa panganib na posibleng idulot ng mga facilities ng PAC-SILICA. Nang tanungin namin ang mga manonood online kung dapat bang makilahok ang Pilipinas sa PAC-SILICA, ang sabi nila. Sabi ni Verfungo, what are you afraid of? We are now at the advent of AI technology. We are now in the 21st century, ladies and gentlemen. If you don't like it, you can go back to the jungle. Mary Rose Maravillas, no to PAC-SILICA. Mauubos ang natural na yaman ng bansa. US ang makikinabang dyan. Chris Pineda, and if we don't, Indonesia, Thailand, and Vietnam are salivating to land this project on their own land. Oo, sabi ni Gonzales, Jake, bakit hindi? Kapag meron reklamo, kapag walang oportunidad, magagalit din. Hindi ba? Ray Sasso, beware, not all that glitters are gold. Let us take the lessons of what progress has done to our earth. Ayan. And what has the absence of progress done to our household? Oo. Before we think about the planet, maybe we should think about our children. Naalala ko lang bigla yung mga dinosaur. Oo nga. Pero syempre, Nawala, ako rin naman makakalikasan ako, no? Pero unless and until somebody can give empirical evidence na ito'y makakasama, para sa akin, napakalaking oportunidad. So, balansihin natin ito para siyasatin kung ano nga ba ang PAC-SILICA at ano-ano ang epekto nito sa ating kapaligiran at ang maganda naman na epekto sa ekonomiya. Kasama natin Attorney Ronnie Peñarroyo. Siya po ang Resources and Energy Lawyer Chairperson ng Professional Regulatory Board of Geology. May ganun pala po, ano? Oo, Ano po ang course ninyo nung college? Geology ang aking aking Geology. undergrad. Wow. Ganun pala yun. Tapos naging abogado po Yes, kayo. yes. Okay. So, Pag-aaral ng minerals, tama ba? Minerals at energy. Energy, okay. Sa pinakasimpleng paliwanag, sir, kasi baka hindi naiintindihan ng mga nanonood, ano ba itong PAC-SILICA na ito? Ito ay alliance na binuo ng Amerika, ng United States of America, para siguraduhin na yung source ng critical minerals, ng energy at ng semiconductors, pati ng artificial intelligence, ay magagaling sa isang subok na supplier na hindi dominated na isang bansa. Okay. Kaalyado ng US. Ano po yung trabaho nila? Yung mga manggagawa na pupunta dyan sa mga establishmentong yan, in this case, where? Clark? Yes. I'm sorry, BCDA? New Clark City ang ano. Tarlac. Oo. New Clark City. City. Okay. Sa Tarlac, ano? Oo. Yeah, dun Oo. sa Malaking-malaking lugar ito. So, ano po ang gagawin ng mga manggagawa dyan? una-una, magtatayo ng mga semiconductor plants. At the same time, yung mga artificial intelligence infrastructure. Okay. At So, isa pa, yung importante rin yung critical mineral processing. critical Mineral mineral processing. So, what is this? Physically, the minerals are going to be processed or they're going to be analyzed? Kasi right now, ang Pilipinas kasi major supplier ng nickel. This is a critical mineral. Yes, yes. So usually ang ini-export natin na raw materials, raw ore. So ang objective ng itong initiative na ito, dito i-process yung mga critical minerals. So high-end yung high-end yung activity. Hindi lang tayo nag-export ng ore, dito na natin ipo-process yung mga raw materials. Kasi imbis na ipadala natin doon na kumikita pa yung nagpo-process, tayo na yung magpo-process. Ayun. So direct export na ito. Dito ipo-process yung yung dito po mineral. ipo-process. And then Tapos yung mga bumibili, yung diretso end na sa product, atin. pwede natin gamitin, pwede rin export sa ibang bansa. Ayun.
Okay. Before this, kung wala pa ito, saan ginagawa ang processing, sir? Wala tayong processing ng critical minerals dito. In other- which Merong iba, country? meron konti lang, meron Oo. pala. Sa Palawan, yung sa Nickel Asia. Pero most of our nickel ores are being exported abroad. Where abroad? Sa China. At China. Okay, swerte nila, no? Oo. What about, okay, so critical mineral processing, mainly nickel. Nickel. But is that all it is, just nickel? Meron pang ibang mga minerals like chromite, cobalt, Okay, which is used sa mga high-end technology. okay, Yung artificial intelligence na tinasawag. okay. So, marami pa po bang nickel sa bansa? Isa tayo sa major producer ng nickel. Okay. Kumusta na po ang presyo ng nickel ngayon? Ang nickel stable naman ang kanyang ang presyo. Parang akyat-baba din po Yes, yung oo, presyo oo, niyan, ano? oo. So, sa ngayon medyo stable Yes, naman. oo. Kasi nga, ginagamit ang nickel sa electric batteries. Lalo lang ngayon, di ba, nagkakaroon tayo ng digital transformation and energy transition. Di ba, renewable energy tayo, di ba? So, ang nickel ay mahalagang component ng energy transition at digital transformation. Okay, at sa inyo pong pag-aaral, pinag-aaralan po ba yun na, wala na tayong mamiminang ginto dito, wala na tayong mamiminang nickel, ubus na. Are we aware of how much more we have in the country? Yeah, continuous naman ang exploration ng mga minerals. So, marami pang mga areas na pwedeng pagkunan ng mga nickel. Okay. So, okay, mamaya natin pag-usapin tungkol sa nickel. Kasi I wonder, do they reproduce? Does it reproduce? Or when you exhaust it, there's no more? Ganun po ba yun? Yeah, oo. so- Hindi siya katulad ng renewable energy na nare-renew. Oo. Na-exhaust ang minerals. So, kumbaga, nauubos na lang Nauubos siya. siya. So we have to Limited we have to recycle or we have to find new deposits. Itong pagkakaroon ng hub ng Pac Silica sa New Clark City, are you excited about it, sir? Ano ang opportunities na nakikita nyo dito? Marami opportunities. For example, investments. Tapos mga trabaho sa mga high-end na trabaho, hindi yung ordinaryong labor. High-end, for example, yung mga process scientists, yung mga material scientists, engineers, chemical engineers, mga metallurgical engineers. Mga high-end na trabaho. Okay. Kasi Pero hindi- high-end na technology ito eh. Right, right. Pero hindi naman lahat high-end. Marami pa rin, kasi sabi nga po ninyo, hundreds of thousands of jobs. Hindi po ba? Just in this Yeah. big facility. Yeah. So, meron din namang mga clerical, meron din namang mga, alam Ayan, niyo. definitely meron mga Oo, mga meron back talagang office na ganon. So, aside from ito pong chemical analysis or processing, no? Ano pa po? AI, software development. Yes. So, yung semiconductors. Ito yung high-end na semiconductors. Kasi right now, we're already doing assembly, testing ng mga semiconductors. Pero we're going into the high-end part. Yung mga wafers na tinatawag, yung mga silicon wafers. Okay. So, pero ano po, ito ay parang pangarap pa lamang? Ano, meron na po bang kasunduan? Ano na ang estado? Ang Pilipinas ay wala pang pinipirma na in black and white na sumali. Pero we are going to that stage. And we have actually identified the area. Yes. Meron ng mga nakalagak na investments ang United States. Sino po ang lumapit? Sila po ang lumapit sa atin or tayo po ang naglako ng bansa natin? Kasi ang Pilipinas ay una-una meron siyang critical minerals. Pangalawa ay meron na tayong semiconductor industry rito. Although hindi pa yung high-end na semiconductor industry. So, at pangatlo, importante yung geopolitical position natin. Nasa nasa what we call Indo-Pacific. Yeah, strategic. Nandito yung growing na economy So, yun ang reason why they want to gravitate towards the Philippines. And we are English speaking. Yeah. Oo. Okay. Attorney Ronnie, Corina, will just interrupt our discussion dahil meron lang kapapasok na balita. Magpapataw ng karagdagang 12.5% tariff sa Philippine exports ang Amerika. Ipinag-utos ito ni US President Donald Trump. Ayon sa Washington, ito ay penalty sa mga trading partner na bigong magpatupad ng safeguards laban sa mga produktong gawa sa forced labor. Nag-imbestiga ang Office of the US Trade Representatives sa 60 economies.
at kasama ang Pilipinas sa mga findings nito. Umabot sa $13.44 billion ang halaga ng exports ng Pilipinas sa Amerika noong 2025. Wow. 12.5% na tarif. Oo, ang laki na namang dagok niyan sa atin, hindi ba? May forced labor ba? Kailangan nating imbestigahan yan. Oo. Ano? Kasi sabi, dahil daw, penalty for forced labor. Yeah. I'm wondering, ano ba yung mga forced labor na yan? Mga Kasama siguro bata? sa mga sweatshops. Mga Ano? sweatshops? Oo. Dapat siguro, puntahan na yan ni Josh Malimban kung totoo. Pero napakalaking dagok. Kailangan may makausap din tayo para mapaliwanag ano ba ang magiging epekto na naman ito sa ating ekonomiya. Kaya balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Talagang malaking nanlalaki yung mata natin na malaking oportunidad ito. Sabi nga po nila, kaya po talagang pinagnanasaan ang Taiwan. Dahil nga po ang Taiwan is a major hub of AI technology, semiconductor production. Tama po ba? Correct, tama. Tama. So ang parang pangarap natin, sana man lang, ang liit-liit ng Taiwan, sana man lang isang bahagi ng napakalaking Pilipinas ay maging parang Taiwan. Yes, mag-relocate yung mga mga industry sa Pilipinas kasi medyo ang Taiwan ay politically unstable eh. 'Di ba? Kasi I doon sa threat see. ng China. So, yun ang objective din siguro ng Pax May Silica. ganun din. Yes. It's a geopolitical Hindi lang siya economic, mayroong political implications ang Pax Silica. Kasi China ang 'di ba? Ang major supplier ng mga critical mineral processing. And they don't have... Na-dominate ng China. Na-dominate nila. Ng China. Hindi kaya tayo lalong pag-initan? Kaya isa sa mga risk yan ng pagsali natin sa Pax Silica. Kasi pinagdanasaan na nga tayo ng husto. Oo. Binabastos na nga tayo ng China. O di lalo na kung maging hub pa tayo ng AI, ng artificial intelligence, Oo. just like Taiwan. Yes, para silang nakakanti kapag may ganitong malaking development. At maaagaw natin mula sa China ang negosyo. Tama po ba? Hindi madodominate ng China ang Hindi madodominate. negosyo. Ayun, oo. Diba? Yun ang kinakatakot ng US eh. Madominate ng China yung negosyo ng artificial intelligence, yan, mga semiconductors. O doon naman po tayo sa kabilang bahagi ng usapan. Ano po yung pinangangambahan ba ng mga environmentalist? Tubig at kuryente. Yung Tubig. tubig kasi malakas ang kumonsumo yung mga data centers, malakas kumonsumo ng tubig. Aha. Tubig, okay, why? Because? Kasi panlamig, cooling. Cooling. Kasi mainit yung pag nag-AI ka, ang lakas ng konsumo ng tubig at kuryente. air Gumagamit ka ng ChatGPT o ng Claude, ang lakas gumamit ng yan. Kaya pala ng resources. Kaya pala ang bilis bumaba ng baterya ng telepono ko pag nagcha-chat GPT ako. At ang umiinit na literal ang Siningil ka na telepono. ba? Siningil ka na? Wala ako sa free. Ako siningil na ako kaya tinigilan ko na. 30 Nung nahalata days. niyang hindi ko na siya ginagamit, libre na naman siya. Magandang negosyo, Okay, so aside from, baka kulang na, bakit iniisip po na baka kulang ang tubig at, well, I understand kuryente, but tubig, bakit? Kasi una-una, di ba, minsan nagkakaroon tayo ng mga El Nino na walang tubig. There was certain period of time na walang tubig. So tapos magkukonsumo ng malaking tubig itong mga data center na ito, itong mga semiconductor plants. Ano ang dapat na maging approach, sir, ng gobyerno para ma-address itong concern na ito, itong malakas na konsumo ng kuryente at tubig? Siyempre, proper water management. You have Okay. to, maximize the use of water. At the same time, you have to recycle water. Di ba? Oo nga. So is there a plan? Nandun na po ba tayo to have a dialogue with the stakeholders at lahat po ng mga nag-aalinlangan para po masagot na yung kanilang mga tanong like where is the water supply going to come from, electricity, energy concerns. Yeah. Meron na po bang balak na makipagdialogo? Well, kailangan nilang magkaroon ng dialogue sa mga stakeholders, sa mga host communities, including yung mga indigenous people. Okay, hundreds of thousands of jobs. Meron na po bang numero o porsyento ng
gaano kalaki ang kikitain ng Pilipinas mula sa ganito? I'm not sure about the numbers, no? Pero malaking opportunity ito sa una-una sa foreign investment. At the same time, you have to balance yung mga incentives na ibibigay natin sa mga mag-i-invest sa Pilipinas. Ayun. Ito, kaugnay nito, nagsagawa kahapon, Sir Corina, ng press briefing ang Business Conversion and Development Authority o BCDA. And ayon kay BCDA President and CEO Joshua Bingkang, inaasahang aabot sa 3 gigawatts ang power demand ng hub pag ito ay fully developed na. At plano nilang magtayo ng energy infrastructure para makover ang requirement na ito. Ito po ang naging pahayag ng BCDA. For the longest time, kino-complain ng mga investors or ng mga ibang sector, mahal ang kuryente sa Pilipinas, sabi na. Pero basically, that's no longer true. But with this project pa, ay ang mangyayari ay mapapababa pa natin kasi magiging embedded na siya. It's like a power supply, a generator, right to your next door. So, marami siyang makakat ng mga charges. Ayan. Okay. So, ano pong inyong opinion? Do you agree? Yeah, oo, kasi kailangan ng energy, electricity para sa mga planta. Okay. So, parang ang BCDA is all for it, ano? Definitely. Oo nga. So, mayroon din pong leasehold arrangement ang Pilipinas para po daw dito sa Pax Silica Initiative. Aabot daw ito ng 99 years. Pakinggan po natin ito. Ang kagaya po nitong mga economic zone ay meron na po tayong batas at natutuwa po tayo na ipasa na rin yung recent na 99-year lease na po. So, ang Clark po pala ay hindi pa sa kasalukuyang status nito ay hindi siya pwede pang ibenta. So basically, leasehold po lahat dito. Percent. So ano po ang mga legal na implikasyon niyan? Alam po ba ninyo yung legal and economic implications ng isang lease na halos 100 taon? Parang Subic-based pala ito, Oo. ano? Yeah. Oo. Kailangan stable yung kasi long-term investment ito eh. Kailangan lahat ng mga kontrata stable. Biro mo, ang laki-laki nun. Ang laki ng investment nun, di ba? Ang ibig sabihin po ba, lahat ng pera na gagamitin to build it ay manggagaling sa ibang bansa? Yun ang objective. Kasi di- wala naman tayong ganong kalaking kapital sa Pilipinas. Ayun, oo. So kumbaga gagamitin lang talaga yung lupa natin at yung mga manggagawa natin. Kailangan lang talaga sigurong pag-usapan na protektado ang resources ng Pilipinas, ano? Kailangan may dialogue talaga at consultation din. Oo, para sa akin, madaliin na nila yan. Kasi magandang legasiya yan para kay BBM kung matuloy at maging maganda para sa ekonomiya. At baka mabanggit pa yan sa SONA, ano, sa Lunes. Right. Oo. At may mga pangamba rin, sir, na manganganib ang mga Aita community sa lugar at magkakaroon ng displacement. Panoorin po natin ang tugon ni BCDA President Bingkang tungkol dito. 300 million liters per day gamit ang technology ito. Anong ibig sabihin? Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, kundi ito yung... Pero ito yung tungkol sa tubig naman, sa water supply, dahil gaya na napag-usapan natin, mas lalaki din ang demand para sa tubig. Correct. Oo. Pero parang may sagot din siya, no? Oo. Okay, so sapat po bang sabihin na walang ancestral domain title ang lupa, kaya hindi naman mababangga ang karapatan ng ating IP communities? Siguro malalaman yan sa pagkumuha na sila ng environmental compliance certificate. Kung merong mga indigenous people doon sa area. At kung merong indigenous people sa area, kailangan ng pre and prior informed consent. Ayun, okay. Oo, Sino kailangan kaya, pumayag sila. Oo. Kailangan pumayag sila. kailangan pumayag yung mga indigenous? Yes, oo. Ah, Kailangan explain ng gobyerno sa kanila yung project, inform, tapos prior, yung sabi prior, before the project starts, kailangan dun gawin yung proseso ng pagkuha ng consent ng mga indigenous people. oo. Dapat may assessment na sila sa social impact nito. Ano, Correct. sir? Yung social license to operate. Sa host community, pati indigenous community. Eto na. Dapat mauna Oo. na yung insentibo. Oo. Di ba? Para mapapayag nila yung mga indigenous. Okay. Ito na ang sagot ni President Bingkang tungkol doon sa issue. So,
So, inaral na po namin na meron na pong nakalaan para sa mga indigenous people na lugar para sa kanila, na pwede silang mamuhay ng naayon sa kanilang kultura at tradisyon. Ito po, ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So, it's a public land. Na po, wala po ancestral domain title doon. So, ang sinasabi, wala naman talagang karapatan. Ang indigenous people, tama ba yun? Kumbaga, Nakatitulo na daw sa BCDA. Paano naman yung mga nearby communities, Oo. neighboring the hub? Pero, ayan, sabi niya, may housing na sila. Magkakaroon, paglalaanan daw ng housing ang mga indigenous. Pero, we learned, iba yung salita lang, ha? Iba yung salita lang. Iba yung makikita na talaga ng mga liderato ng mga IP, yung kanilang titirhan. Saka dapat long-term ang support, hindi yung basta nakalipat na. It's Sila 100 bahala years. na kayo, oo. Oo. Hanggang Diyan sa na sila, kabuuan. dalawang henerasyon na yun. Na kailangan sustainable din ang pagtira nila sa mga alternative addresses na yan. Oo. Nilinaw nga rin ng BCDA na walang pagmimina na isasagawa sa mismong New Clark City Hub. Ang sabi, magmimina doon. Hindi po. Hindi po namin aalaw yon, no? Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So at source, pwede na po i-process doon. At dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa Pac Silica, at doon i-process, i-develop, at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries, manggaling yung mga components, critical minerals, na bahagi nitong AI hub project natin. Okay. So we can expect our ports to be busier. Yes. Oo, dahil mag-export sila ng mga export ng minerals Ports, sa Pilipinas. Railways. Oo, Hindi lang malaking ports. bagay, ano? So, wala pong, sa palagay po ba ninyo madadagdagan na mabibigyan ng mga lisensya to mine para magmina? Meron pong ceiling yan, hindi ba? Well, if we're going to source the nickel or the minerals from the Philippines, we have to, To, to have more exploration permits. To have more exploration permits. Pero hindi ba, nung buhay pa si Miss Gina Lopez Roy, no, that was one of her advocacies to limit it. There should be a cap. Yeah. So, siguro dapat DNR makausap natin o kaya ang mga stakeholders, no, dito sa kasi sigurado, if this becomes a hit, edi pipilitin mo ngayon talagang maubos sa yung mga nickel na yan para kumita tayo ng kumita. Nako, pero may kapalit to sa environment, hindi ho ba, sir? Yeah, kaya nga yung mga ECC natin, kailangan implement natin fully para make sure na merong remedial measures pag nagmimina ng mga minerals. Ayun. Okay, so kung kayo po ay halimbawa, kayo, geology po yung inyong and you're a lawyer as Yes. well. So, meron naman pong team na kinukonsulta about depletion of minerals Resources. here in the country? Yes, kasama sa pag-submit ng mga companies yan kung anong plano nila sa pagmina at the same time pag-rehabilitate ng minahan. So, na-analyze yan ng DNR at ang MGB, ng Mines and Geosciences Bureau. Kasi ang pagkaalam ko nga, may kaibigan din sa minero, no? Nagmimina rin sila sa ibang bansa Mga Pilipino, ha? Tama yun po. Meron din po silang mga pag-aaring mga permits to mine in other countries aside from the Philippines. Okay. So pwede nila balik dito i-process. Oo. Kaugnay niyan, sinabi rin ng BCDA na bahagi ng proseso ang pakikinig sa concerns ng environmental groups, communities at iba pang mga stakeholders. Lahat po ng mga projects namin, kumukuha ng ECC. Hindi kami magsisimula kung wala yon. At hindi lang nagtatapos doon. No? May monitoring pa. Kailangan meron kaming commitment na we will comply with for sustainability na compliant kami sa environmental regulation. So ang DNR din, maglalagay rin siya ng team. No? So kanina nabanggit niyo, sir, na kailangan yung ECC, kailangan talagang ini-ensure na pinapatupad ito. No? Ano pa ho yung ibang checks and balances na dapat ipatupad ng pamahalaan at private sector para matiyak na ligtas at pati yung karapatan ng mga komunidad hindi maapektuhan sa ganitong kalaking proyekto? Yeah, the government should make sure na yung kapalit nitong mga investments na to ay sulit. Kumbaga, hindi lang
kinukuha yung resources natin at yung pinagsasamantalahan yung mga laborers, kailangan merong high-end na kapalit. Kasi yung processing, tapos yung matrabaho na technical, yung mga security, kasi meron dyan kasi magtatayo tayo ng mga data center di ba? So kailangan ng maintim na cyber security. Diba? Okay, cyber security. Data privacy. Right. Yes. Oo. Naku, tsaka napakalaking, eto na yung minimum wage na sinasabi ko Kasi ito pong mga ganito, kailangan ng bayan natin kasi kailangan nga daw mag-industrialize na tayo, Yes, no? yes. And we become production intensive and not Yes. just service Hindi lang oriented. raw mineral supplier. Oo. Mga low-end na trabaho. Kailangan natin mag-level up na. Oo. Sa processing, pati sa technical jobs na, we will supply dun sa the workforce dun sa And it's about Silica. time kasi kailan pa tayo hahabol? Tayo nga ang lowest minimum wage. One of the lowest in the world. Hindi ba? Kailangan 'yon. Pagka yun na solve with industry coming in, edi kahit yung presyo ng gasolina hindi na magiging problema. At hindi na nila kailangan mga ibang bayan para maghanap ng magandang trabaho. Correct. Oo. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Ronnie Peñarroyo. Salamat din. Yes, siya po ay Resources and Energy Lawyer at Chairperson ng Professional Regulatory Board of Geology. Thank you for your time, sir. Ngayong nalinawan na po tayo sa isyong ito, alamin naman natin komento online ng ating mga manonood. Dapat bang makilahok ang Pilipinas sa Pax Silica? Ang sabi nila, Gerardo Nosque, Abadilla, problema ang tubig. Gripo sa Pilipinas, why worsen it? Mas mahal ba natin ang US kaysa sa mga Pilipino? For 100 years na yata, mas mahal natin ang US. Sabi ni Mars Amariliento, Pax Silica makes China nervous because it is a US-led coalition of 24 nations. Romeo Bertumen, kung makapagbibigay ng trabaho sa maraming Pinoy na hindi umaasa sa ayuda, bakit hindi? Sabi ni Romel David, sumugal nga sa Pogo ang last admin. Sakit sa ulo at walang ganansyang nakuha ang bansa. Let's give it a chance at nasa economic zone ang location. Carl Mista, ang tanong, kaya nyo bang mabuhay ng walang maiinom na tubig? Ganun ba talaga ang mangyayari? Kailangan nating malaman, no? Bago sila mag-panic. Maraming salamat po again sa inyong oras. Attorney Ronnie, thank you. Yes, Thank sir. you rin. Ay, sir, what's next? What is next? Yun na lang po last question. Consultations? Ang dyan ay dapat pag-aralan mabuti ng Pilipinas ang pagsali sa Pax Silica. Diba? Under what conditions should we get involved in this initiative? Ayun. We Okay. should balance the cost and the benefits. Ayun. Do you have a vote? Ako, para sa akin, this is a good initiative, pero of course, we have to do it with caution. Diba? With Yung caution. tubig and kuryente. Mga tao, mga indigenous people, mga community, kailangan merong consultation. Ayan. Okay.